Nasa Davao City na ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Kabilang sa mga nanawagan ng hustisya para sa kanya ay si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pang mga sinabi ni VP Sara kaugnay sa pagkamatay ni Baterbonia? Julius, alam mo hanggang alas 5 lang ng hapon kanina ang unang araw ng public viewing dito sa lungsod. Mapabata o matanda kanina ay pumila para masilayan ang mga labi ng yumaong basketbolista. Pasado alas 2 kaninang madaling araw nang lumapag ang airport na lulan ang labi ng student athlete na si Rene Bobeta Baterbonia sa Davao International Airport. Idineretso siya dito sa Ateneo de Davao University. Kanina, umaga pa lang ay nakapila na sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus ang fans, mga dating schoolmates at kaibigan ni Baterbonia. Ang magbabarkadang ito, idol daw si Baterbonia, lalo na maglaro ito sa palarong pambansa. Si Nanay Cristita Menil naman bumili pa ng bulaklak para ibigay sa burol ni Rene. Idol daw kasi ng kanyang apo si Bobet. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Rene, magpadayon ka na lang sa imong panaw. Ay mo na lang subaybayan imong pamilya. Ako I pray nga maabot yung ka kay Lord dito sa iyang gingharian. Gusto ko lang po kasi makita yung idol ko na si Rene. Itong ugali niya na mabuti tsaka magaling po siya sa basketball. Julius, bumisita rin ang mga dating senior high school teammates ni Rene. Hindi raw nila malilimutan ang mga naging karanasan at mga itinuro sa kanila ng basketballista. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Meron siyang ginasabi sa amin na keep going lang po, na wag kayong mapagod, mag-practice lang at keep going lang talaga. Sakit po kasi tinuturing ko na po siyang kuya eh. Tapos ganun lang po, isa-isang iglap na wala lang po siya. Di niya ako nile-left out, like he always helping me sa practice na sobrang masakit po kasi Bobet is like, si Bobet ang gina-look forward ko po always. Kahit mapagod siya, he's always helping us as a team. Julius, nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng hustisya ng pamilya ng basketbolista. Dagdag ng bise, kumonsulta muna ang pamilya sa mga abogado para sa legal na aksyon sa trahedyang dinanas ni Bobet. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Malaki ang pagkukulang ng paaralan. As a lawyer, actionable talaga yung nangyari. Hindi ko na lang gatungan yung pamilya kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. Pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. 3 araw ibuburol ang basketballista dito sa lungsod bago ibabiyahe sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur para doon ilibing. Sa inilabas na schedule ng Ateneo de Davao University, magkakaroon ng public viewing mula 1:00 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Gagawin ito sa Christ the King Chapel sa loob ng campus. May public viewing din sa Sabado at Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Paalala naman sa mga bibisita, magdala lang ng isang valid ID bilang pulisiya sa paaralan. Bantay sarado ang paligid dito kung saan ibinurol ang basketbolista. Samantala, una nang sinabi ng pamilya ni Baterbonia na hindi raw sila handa na harapin ang coach ni Bobet na si Taba Baldwin na hindi pa umano nakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-ugnayan din daw ang pamilya sa NBI at PNP CIDG. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po.
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.